Okay, pero kaya lang hindi ko ma-open tong ano ko, Idol. Mahina yung signal ng Wi-Fi. Okay. Yung meron kasing tinag sa akin si Jericho Javier, yung ating kasamahan sa TV5. Okay. Yung taxi driver na honest kahapon na si Moreto Fabricante, talaga palang honest ito. Kasi may nag-post na nasakyan niya kahapon na pasahero niya. Habang binabanggit natin yung pangalan niya Moreto Fabricante ng Gold Cars Taxi with plate number UVC 683, sakay pala yung pasahero na yon. Okay. At talagang bumilib siya kay kuya, kay Mr. Moreto Fabricante. Kasi sinabi nga daw ni Mr. Fabricante, 3 beses na po akong nagsoli kay Tulfo. Ng mga valuables talaga. At sinasabi din doon, sorry, sana mamaya ma-open ko yung, kasi may na talaga yung signal. So sinabi pa niya, Idol, na, kasi curious yung yung pasahero eh. Andun kasi yung name ng pasahero eh. Kaya pinost niya. Kaya ang daming nag-share. Nung sa taxi driver, pinicturean niya si taxi driver, si Mr. Moreto Fabricante. At sinabi pa niya na tinanong siya kasi curious siya, Manong, sa laki nung 90,000, 1,200 euro, tapos meron pang 100 dirhams, hindi po ba pumasok sa isip nyong, actually po, maraming kaibigan ako nagsabing, sana kami na lang nakakuha nun. Pero sabi niya, hindi po kasi baka kailangan nung tao. Yes. Yung items, yung pera na yon. Di ba? Kapag gawad katapatan, tinatanong natin yung mga nagsoli. Ano ang naging reaksyon ng iyong mga kaibigan nung malaman, nung masabi mo? Aba, karamihan wag nang isoli yan, inom na lang tayo. Guyo. Meron din naman nagsabi, sabi ng mga kaibigan ko, isoli daw agad sa Wanted sa radyo. Pero marami, matatandaan ko, sinusulsulan, inom na tayo. Yun, pera na yan, sayang yan. Kung kami yan, hindi namin isusoli. It so happen, talagang marunong ang Diyos, magaling ang Diyos. Correct. At napupunta doon sa isos na marunong magsuli. Mr. Moreto Fabricante. Kaya mabuhay ka. Kaya yung pasahero hindi niya napigilan na hindi i-post si Mr. Taxi Driver. Dahil narinig nga niya rito eh. At hindi lang po dito sa Maynila, marami din pong mga honest na taxi driver sa iba't ibang probinsya ng ating bansa. Davao, Cebu, Cagayan, na hindi na napaparating sa atin. Pero marami dyan. Nagsusoli sila. Mga bayani talaga. Na mga naiwan sa kanilang mga gamit. Yeah. Napakarami po mga honest na taxi driver. Napakarami ho sa kanila na despite the fact na maliit lamang ang kinikita nila sa boundary, sa hirap ng buhay, tama-tama lang na itatawid nila yung pamilya na sa kagutuman. Hindi sila nagpapadala sa tukso. Hindi sila nanuloko ng kanilang mga pasahero. Yan ang palagi namin sinasaluduhan po dito sa Wanted sa Radyo. Kaya yung mga taxi driver po talaga malalapit sa puso namin. Meron isang operator kahapon, sabi niya, alam ko naman malalapit sa inyo mga taxi driver, kaya lang ibang taxi driver niloloko kayo. Di ba? Yung, sabi ko sa kanya, hindi, patas kami, sir. Pag kahit na mali ng taxi driver, pag mali ng taxi driver, binamatikos namin, pinangangaralan namin. Katulad nun, hindi mo pinabalik yung lisensya. Kung tama yung taxi driver, talaga ilalaban natin ang patayan yan. At totoo naman, pagdating sa good news, palagi sa simula pa lang po ng programa, ang taxi driver po ang nagbibigay ng good news sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Dahil nga sa kanilang mga ginagawang pagsoli ng mga gamit, pagpapakita ng katapatan. Isa pong katangian ng tunay na Pilipino. Lalo pat mag-eleksyon. Sana magsilbi pong inspirasyon ito sa mga politiko na tumatakbo. Oo, na ito, yung hirap ginagawa ng mga na sa taxi pagtatrabaho pero hindi pa rin natukso. Tama ka, Janice. Marami dyan sa ating mga politiko, ang lalaki na nga ng tinamaan ng lintik ng mga sweldo, ang lalaki na ng mga benepisyo at mga perks, nangungurakot pa. Hindi pa nakukontento. Diba? Hindi pa. Walang kabusugan. Ito mga taxi driver natin, hirap na sa pamasada, nandiyan pa yung traffic, nandiyan pa yung nakukutungan sila, nandiyan pa yung nadidisgrasya sila. Nahuhulid up pa. Nahuhulid up. Di ba? Tapos dumating yung pagkakataon na sana nila na kumita sa mabilis na paraan, yung makapulot sila ng malaking pera, hindi tinabla nila Yun. Hindi pumasok isipan nila na ibubulsa ko to, ipang good time ko to, ipang bayad ko sa tuition ng anak ko dahil hirap na hirap kami ngayon, pambili ng pagkain. Hindi. Isusoli ko to kasi mas kailanganin ito ng nagmamayari nito. Isusoli ko to dahil hindi sa akin to.
Kaya bumilib yung pasahero, pinost talaga si Mr. Fabricante. Hindi lang yung pasaherong lokal, maging yung mga sa ibang mga bansa. foreigner. Mga foreigner. Di ba? Meron pang isang foreigner na kinuha niya yung taxi driver, hinayad niya, personal driver niya. Singaporean national. Singaporean. Naalala ko. Sa sobrang tuwa niya, sabi niya, napakagaling pala itong taxi driver na ito. Kukunin ko itong personal driver. Di ba? O, hindi napaganda yung Napaganda. ano ni Mr. Taxi. Kaya mga taxi driver sa Pilipinas, mabuhay kayo at dito may papakita po namin sa lahat ng viewers at listeners natin, hindi po lahat ng mga taxi driver ay masama. Dahil pag merong halimbawa bad news, napabalita na isang taxi driver ng dugas o ng rape o ng bugbog, nagmura, nangikil sa pasahero, pumilit na maningil ng mataas, kung ano pa man, aba inaapektuhan yung halos lang ng taxi driver. Oo, nadadamay. Totoo, may mga loko-lokong taxi driver. Given po yan. Kahit saan namang organisasyon, kahit saan grupo. Yung kasabihan nga, sa bawat gubat may ahas talaga. Pero kami mga kapag-garanti, napakarami pong mga honest na taxi driver sa buong Pilipinas. Napakarami. Okay? Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.